In this video, matututunan mo kung paano mo mabibuild ang iyong self-confidence. Pero before we proceed, make sure na ibigay mong 100% ng focus mo sa training video na ito para mas madali mong matutunan at i-apply ang mga matututunan mo. Dapat mag-take down ka rin ng notes para mas madali mong ma-review ang mga matututunan mo later on. So with that being said, let's proceed. Sabi nga ni Zig Ziglar, ang father of all motivation, you cannot consistently perform in a manner that is inconsistent with the way you see yourself. Ibig sabihin, kung hindi mo nakikita ang sarili mo bilang isang successful na tao, hindi ka gagalaw at hindi ka tatrabaho na parang successful na tao. So magsisimula ang success hindi sa panlabas na anyo kundi sa panloob natin, sa mindset natin. Ang pinaka-importante sa simula ay kung paano mo nakikita ang sarili mo. Hindi ako pinanganak na may confidence. Walang-wala ako niyan dahil introvert ako. Ayoko talagang makihalubilo sa mga tao. Hindi ako palaimik. Bilang lang sa daliri ko yung mga kaibigan ko. Galing rin ako sa saktong pamilya. Hindi mahirap pero napakalayo sa mayaman. Palagi kaming kinakapos at hindi rin ako naturuan kung paano maging confident. Sinasabi ko ito sa iyo para maunawaan mo ang confidence na binubuo yan. Hindi yan basta-bastang sumusulpot na lang. At kapag mataas ang confidence mo, mas mataas ang chance mo maging successful. Ngayon pag-usapan na natin yung 7 steps kung paano ka makakapag-build ng confidence mo. Step number 1, defeat your old self. Isa sa pinakamalaking problema natin ay ang madalas nating pagkumpara ng sarili natin sa iba. Napaka-unfair nito sa atin dahil hindi naman natin alam yung buong kwento ng taong pinagkukumparahan natin ng ating sarili. Madalas kasi natin nakikita, lalo na sa social media, ay kung ano yung maganda sa buhay ng mga friends natin, lalo na sa negosyo natin. Ang madalas mo talaga makikita na post ay yung mga success nila, pero hindi yung hirap na pinagdaanan nila. Sa tuwing kinukumpara mo ang sarili mo sa mga taong successful na nakikita mo sa social media, kinukumpara mo ang best version nila sa worst version mo. Dahil ang nakikita mo lang naman sa mga post nila ay yung success nila, di ba? Doon mo kinukumpara yung sarili mo. At ikaw lang ang nakakakita ng worst version mo dahil alam mo ang kwento mo. Kaya napaka-unfair nito sa'yo dahil hindi mo naman alam yung worst version nila, di ba? Hindi mo alam yung buong kwento ng buhay nila. Hindi mo alam yung hirap na pinagdaanan nila na posibleng mas mahirap pa sa pinagdaanan mo para makuha nila yung success. Yun rin ang isa sa mga rason kung bakit mas madami akong post tungkol sa hirap na pinagdaanan ko noon kumpara sa na-achieve ko ngayon. Dahil gusto kong makita ng mga tao na nakakakita ng post ko na hindi ako special. Hindi ako paboritong anak ng Diyos. Napakarami kong pinagdaanan at nilampasang mga challenges sa buhay para maabot yung mga pangarap ko at patuloy pa rin naman ako sa pag-abot sa mga pangarap ko. Kaya napaka-importante na mahuli mo yung sarili mo sa tuwing kinukumpara mo ang sarili mo sa iba. Hindi kasi natin to namamalayan at automatic natin itong ginagawa. Sa tuwing nakakakita tayo ng ibang tao, kakilala man natin o hindi. Kapag nahuli mo ang sarili mo na kinukumpara mo ang sarili mo sa iba, ganito lang yung gagawin mo. Huminto ka muna at itanong ito sa sarili mo. Alam ko ba ang buong kwento niya o yung magandang version lang ang nakikita ko? Kapag ang sagot mo ay hindi, ibig sabihin wala kang karapatan na ikumpara ang sarili mo sa kanya dahil hindi mo siya kilala. Kapag ang sagot mo naman ay oo, ibig sabihin kilalang kilala mo siya na parang kapatid mo. Ibig sabihin, alam mo yung dahilan kung bakit successful na siya samantalang ikaw hindi pa, di ba? Malamang alam mo na mas masipag siya sa'yo, mas committed siya sa'yo, at mas matagal na niyang ginagawa itong negosyo. Ibig sabihin, mas mahaba na ang experience niya sa'yo. So wala ka pa rin karapatan na ikumpara ang sarili mo sa kanya dahil hindi mo naman ginagawa ang ginawa niya. Wala ka pa sa level niya. Kaya sa tuwing makakakita ka ng successful na tao, sa halip na ikumpara mo ang sarili mo sa kanya, mas maganda kung ganito na lang ang sasabihin mo. Kung nagawa niya, magagawa ko rin. Sa ganitong paraan, mai-inspire ka pa sa kanya. Sabi nga ng mentor ko, huwag mo ikumpara yung chapter 1 mo sa chapter 10 niya. Step number 2, accept your imperfection. Walang kahit na sinong tao, successful man o hindi, ang perfect. Ito yung madalas nagiging misconception natin at hindi tayo aware kapag ginagawa natin ito. Akala natin yung mga taong successful ay perfect na sila. Parang hindi sila nagkakamali. Parang wala silang hirap na nararanasan. Katulad sa step number 1, yun lang ang pinapakita nila pero hindi nila pinakikita yung worst version nila. Dahil wala namang kahit na sinong tao ang gustong ipakita yung mga kapalpakan nila, di ba? Nakakasira yun sa image nila. Madalas ay hindi natin kasalanan kung bakit bumababa ang confidence natin kapag nagkakamali tayo. Ito ay dahil sa palpak na education system na kapag nagkamali ka sa school, bobo ka o tanga ka at wala kang mararating. Pero sa realidad ng buhay, the more na nagkakamali ka, the more na gumagaling ka. At the more na gumagaling ka, the more na nagiging confident ka. May mga taong nagsasabi na learning from others' mistakes is the best teacher, pero mas naniniwala pa rin ako na experience pa rin ang best teacher. And learning from others is the efficient teacher. Efficient dahil kapag sinunod natin, makakasave tayo ng time, effort, and painful experience. Pero bakit ko nasabi na experience pa rin ang best teacher?
Dahil hindi naman porket natuto ka sa pagkakamali ng iba, hindi ka na magkakamali kahit kailan, di ba? Kahit anong training ang panoorin mo, magkakamali at magkakamali ka pa rin. Para mas maunawaan mo, bibigyan kita ng analogy. Di ba nung bata pa tayo, sinabihan tayo ng nanay natin na huwag ipapasok ang daliri sa loob ng electric fan kasi mapuputol daw yung daliri natin, o di kaya naman ay huwag hahawakan yung bakal nung sinasaksakan ng electric fan kasi makukuryente tayo. Ang tanong, sinunod ba natin yun? Di ba hindi naman? Ginawa pa nga natin kung ano yung eksaktong sinabi nila na huwag gawin. At nung tayo na mismo yung nakaramdam nung sakit, umulit pa ba tayo? Di ba hindi na? Yung magulang natin ang naging efficient teacher, pero yung experience natin yung naging best teacher dahil sa experience na yon, hindi na talaga tayo uulit dahil nasaktan tayo. Ngayon, may muwang na tayo sa mundo. May choice na tayo kung susundin natin ang tinuturo ng mga mentors, leaders, and coaches natin. Pero hindi ibig sabihin na hindi na tayo magkakamali. Kaya importante na tanggapin natin na hindi tayo perfect at hindi tayo kailanman magiging perfect. Magiging mas magaling lang tayo kumpara dati. Step number 3, hang out with confident people. Para sa akin, ito yung pinakamabilis na paraan para makapag-build ka ng confidence. Nabanggit ko naman sa'yo kanina na hindi ako pinanganak na may confidence. Walang-wala ako nito dati. Pero meron yung mga mentors ko. Yung naka-shades, siya yung unang mentor ko na nagturo sa akin kung paano i-develop ang personality ko. Magaling siya na speaker at trainer. Nagiging top earner rin siya at napaka-confident niya kaya idol na idol ko siya noong mga panahon na yan. At dahil sa kagustuhan ko na makuha yung skills and confidence niya, sumama pa ako sa apartment niya. Nangupahan ako kahit na malapit lang naman yung bahay namin sa kanila. Sa bahay kasi namin, dati, puro negative yung mga kasama ko dahil hindi nila nauunawaan yung ginagawa ko. Ngayon, hindi ko sinasabi na ganun rin yung gawin mo ha. Ang punto ko lang dito ay ganun ako kadesperado na maging successful. At dahil nakasama ko siya ng 2 years, nakuha ko yung mga skills na yun at nagkaroon rin ako ng confidence katulad niya. Merong dalawang klase ng peer pressure. Ang positive peer pressure at negative peer pressure. Kapag pinag-uusapan kasi ang peer pressure, madalas ang pinag-uusapan lang ay yung negative. Kaya nagkaroon tayo ng association na kapag sinabing peer pressure, negative yun o masama yun. Noong 2005, merong isang neuroscientist na ang pangalan ay Gregory Berns. Gumawa siya ng isang experiment kung gaano ba talaga ka-powerful ang peer pressure. Ang goal ng experiment na ito ay para malaman kung ang peer pressure ba ay nakakapagpabago sa paniniwala ng tao kahit na mali ang paniniwala o kusang nagde-decide ang tao na mali ang paniwalaan niya para maramdaman niya na belong siya sa isang grupo. Kumuha sila ng 32 volunteers, lalaki at babae na may edad 19 to 41 years old. May pinasagutan sila na simpleng tanong kung yung 3D object ba ay kayang paikutin para mag-match sa kasunod. Kumbaga parang virtual baby blocks. Gumamit ng mga experimenters ng fMRI scanners para makita nila ang brain activity ng mga participants habang ginagawa ang experiment na ito. Sa unang test, pinasagutan ng mag-isa sa mga volunteer participant yung set of questions. 13.8% of the time lang sila nagkakamali. Sa ikalawang test, may kasama na silang mga actor participants o mga kakuntsaban ng experimenter. Ito yung mga nagpapanggap lang na participants na ang ginagawa ay sumagot ng mali sa bawat tanong. So, sinasadya nilang gawing mali. Ang nakakagulat, noong kasama na ng mga actual participants yung mga actors, from 13.8% na pagkakamali, naging 41% na ang pagkakamali nila. That is 27% increase rate dahil lang may kasama silang mga actors na sadyang minamali yung sagot. Hindi lang ito yung nakakabahala. Naaalala mo pa ba yung fMRI scanner na nakakabit sa kanila para ma-detect kung ano yung nangyayari sa brain activity nila? Noong mag-isa lang silang sumasagot sa mga tanong, mataas ang brain activity sa frontal cortex. Ito yung parte ng utak natin na may kinalaman sa decision making. Pero nung may mga kasama na silang actors, nawala na yung activity sa frontal cortex nila at naging more on activity na sa part ng utak na may kinalaman sa perception o yung kung paano natin tingnan ng isang bagay. Para mas maunawaan mo, ganito yung nangyari. Yung mga apektado ng peer pressure, hindi sila pumipili ng sagot dahil iniisip nila na siguro ito yung sagot ng karamihan kaya ito na lang rin yung sagot ko. Or dapat magustuhan nila ako kaya ito na lang rin yung pipiliin kong sagot. Or mas kilala sa tawag na fear of rejection. Kaya nila pinili yung maling sagot ay dahil nakumbinsi sila na yun talaga yung tamang sagot. In short, na brainwash sila ng dahil sa mga actors na kasamahan nila na sinasadyang gawing mali yung sagot. Ganito ka-powerful ang peer pressure. Ito ang scientific explanation kung bakit nag-iiba tayo sa pananamit,
pananalita, galawan, tindigan, paniniwala, etc. Depende sa mga taong palagi nating kasama. So, kung ganun lang pala yung kaso, dapat gamitin natin ito as an advantage. Sabi nga ni Jim Rohn, isang legend sa industry ng network marketing, you are the average of the 5 people you spend the most time with. Ibig sabihin, kung anong klaseng tao yung palagi mong kasama, magiging katulad ka rin nila. Aware ka man o hindi. Kaya kapag nagkaroon ka ng chance na makasama ang mga successful na tao sa team natin, sumama ka sa kanila. Sa ganitong paraan, mas mabilis mong magagaya yung pagiging confident at pagiging successful nila. Trust me, ibang-iba yung matututunan mo pag nakasama mo yung mga successful na tao. Hindi lang naman ito sa offline, kundi pati na rin sa online. Ang madalas mo dapat nakikita ay mga positive post ng mga leaders sa pamamagitan ng pag-follow sa kanila sa Facebook. Ang madalas mo rin dapat kausap ay yung mga positive leaders and mga positive members natin. Iwasan mo na yung mga negative mong kakilala, kaibigan o kamag-anak, or kung sakali man may team genuine member na negative yung palaging pinag-uusapan, wag mo na rin siyang kausapin. Limitahan mo na lang ang pakikipag-usap sa kanila kung gusto mo talagang maging successful at confident. Step number 4, visualize your successful version. Gusto ko na pumikit ka saglit at pakinggan mo lang yung mga sasabihin ko. Nakapikit ka na ba? So, I assume na nakapikit ka talaga. Pakinggan mo lang yung boses ko. Huwag kang mumulat hanggat hindi ko sinasabi. May mga itatanong ako sa'yo at sagutin mo lang itong mga itatanong ko sa'yo sa isipan mo. I-imagine mo na successful ka na ngayon. Saan ka nakatira? Ano yung itsura ng bahay mo? Anong sasakyan yung dinadrive mo? Gaano kalaki yung kinikita mo buwan-buwan? Gaano kalaki yung savings mo sa bangko? Anong pakiramdam ng pamilya mo ngayong successful ka na? Nakikita mo ba? Nararamdaman mo ba? Huwag ka munang mumulat hanggat hindi ko sinasabi ha. Itong mga susunod na tanong ko sa iyo ang pinaka-importante para ma-build mo ang confidence mo. Ngayong successful ka na, ano yung itsura mo? Paano yung tindigan mo? Paano yung postura mo? Anong klaseng pananamit yung sinusuot mo? Paano ka makipag-usap sa tao? Gaano kataas ang confidence mo? Sigurado ako na sobrang confident ka na, di ba? I-imagine mo na ikaw na yung nagte-training sa bawat OGC natin at nakikinig sa'yo ang libu-libong tao. I-imagine mo na nagsasalita ka sa harapan ng stage para mag-inspire ng maraming tao kung paano ka naging successful. I-imagine mo na yung mga taong nakikinig sa'yo, umiiyak, natutuwa, pinapalakpakan ka. Paano ka magsalita sa kanila? Gaano ka ka-confident habang nagsasalita? Finally, gusto kong maramdaman mo kung gaano kataas yung confidence mo ngayong successful ka na. Di ba sobrang confident mo at pakiramdam mo lahat ng bagay ay kaya mo? Wala nang makakapigil sa'yo. Kahit anong negative ng ibang tao, ng pamilya mo, kamag-anak o kakilala, di ka na tinatablan dahil sobrang confident ka na. Okay, imulat mo na yung mga mata mo. Para mapataas ang confidence mo, balik-balikan mo lang yung successful version mo. Isa ito sa pinakamalaking nakatulong sa akin para ma-build yung confidence ko. Nagiging challenging gawin ito sa tuwing may pinagdadaanan tayo pero yun yung pinakang importanteng practice natin. Madaling gawin ito kapag maganda yung nangyayari pero magiging effective ito sa'yo kapag pangit yung nangyayari pero ginagawa mo pa rin. Kumbaga humihingi ka lang ng tulong dun sa successful version mo sa future. Kasi papunta ka rin naman talaga dun eh.